Siyempre, darling, hindi nawawala yung ating nakagisnan na rin at itinuloy, no? Na inumpisahan ni Mr. Boss Fred Davis ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Okay. Ang tanong ho natin ngayong umaga, kayo ho ba'y nagmamadali sa pagyaman? Maraming ganyan, ano? Hindi ba kapag hintay, impatient ba tawag? Oo, impatient. Yung walang pasensya na gusto ay yumaman Agad-agad, agad-agad. oo. Alam niyo na ba yung storya nung, malamang alam niyo yung storya nung nung gansa. Yung yung storya nung The Golden Goose. Anong goose sa Tagalog? Gansa. Gansa. Gansa, di ba? Opo. The story about the goose that laid the golden eggs, mga kaibigan. Alam nyo, maganda ho sana ito eh. Yung istorya ho nito na may alaga ho yung mag-asawang magsasaka, farmers, na gansa. Ang maganda rito sa storyang ito nung una, mga kaibigan, yung kanilang gansa o goose, no? Ay nangingitlog ng ginto. Oh, yeah. Sa isang araw, mangingitlog ng isa. At ang gagawin ng mag-asawa na magsasaka, ibinibenta. So, hanggang nakaipon sila na nakaipon, partner. Di ba? Yumaman sila, partner eh. Imagine mo, isang ginto everyday na itlog, ibibenta mo. So, nakaipon sila, nakapagpatayo ng magandang bahay, malapalasyo, nakabili ng gusto nila, sasakyan, lahat. At talagang nakaipon. Ang problema lang ho dito, mga kaibigan, nung time na nakaipon na, marami na ho naipon, no? Sa sobrang tawag dito, sa sobrang pagmamadali, nawala ho yung pasensya nung mag-asawa. Oo. Sabi ho nung lalaki, tagal naman, araw-araw, pa isa-isa lang. Oo. Hindi na lang minsanan, parang ganon. So, nasasaniban ho siya ng pagiging ganid. Mga kaibigan, nagiging ganid na ho sa pera na gusto niya, minsanan na lang. Pag nangitlog, madami na kagad. Madami na kagad or ilabas mo na kagad para lalo pa silang yumaman. Diba? Marami ho silang naipundar. Pero alam niyo ho, naging impatient po yung farmer at yung mag-asawa at nagdesisyon po sila mag-asawa, nakatayin na lamang ho yung ganza, mga kaibigan. Para daw makuha na ho lahat yung gintong itlog. Oo. Minsanan na, di ba? Ang matindi rito, hindi sila nag-iisip. Ang matindi rito, mga kaibigan, nung kanilang katayin yung gansa, okay, yung goose, pagbukas nila, di ba, hiniwa eh. Oo. Pagbukas na ganun, walang nakitang itlog. Oo. Walang nakitang itlog. Ang naging problema ho, mga kaibigan, namatay ho yung gansa na nagbibigay ho sa kanila ng biyaya. Oo. Okay? So, the moral lesson dito po sa storyang ito, mga kaibigan, na kahit kwento lamang, inspirational stories, that greed is bad and that is often wiser to be content with what you have. Nagka-problema ho sila dito. Ibig sabihin po nito, hindi ho sila nakontento sa biyaya na dumarating sa kanila na bigay ho nung gansa, mga kaibigan. That greed can lead to great loss. Sabi nga ho, if the farmer and his wife were not greedy and had not killed the goose, they would have received several golden eggs and could have lived happily. Diba? Galing nung storya, partner, no? Conclusion. Doon tayo sa, sinabi ko na yung conclusion pala, partner. So, ito po ay isang eye-opener sa ating lahat na maging kontento tayo sa dumarating. Kung ano man ho yung grasyang dumarating, paunti-unti, sige po. Lalo na ho sa mga nagninegosyo, lalo na ho sa atin, na gusto rin ho natin gumandang buhay po natin, darating at darating po yan para sa atin. Alright? So tandaan na, greed can lead to great loss. Kaya huwag tayo magmadali, mga kaibigan.
when you care more about money, sabi ho, than about what's producing that money, you'll end up destroying both. Kahit sa trabaho po, mga kaibigan. Minsan, sa gobyerno na nga lang ho natin, mga kaibigan, di ba? Natitempt tayo eh. Oo. Lalo na pag nakikita na natin yung sobrang laki ng pera na nahahawakan natin, nakikita ng dalawang mata natin, doon tayo nasisira eh. Di ba? Nagkakaroon tayo ng kasakiman. At pag nakatikim ka minsan, yan yung nangyayari, di ba? Nakatikim, wala na ho. Nakakalimot na ho, mga kaibigan. Alright, so dito po sa storyang ito ng goose that laid the golden egg, sana'y matutuho tayo. Sinasabi rin ho kasi sa Biblia, mga kanyusik, that whoever is greedy for unjust gain troubles his own household, but he who hates bribes will live. And sinasabi rin ho sa Matthew, mga kanyusik, that you cannot serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money at the same time. Okay? So tandaan po natin yan, mga kanyusika. Ito po'y turo lamang, lesson po sa ating lahat. And sinasabi rin ho that those who trust in their riches will fail, but the righteous will thrive like a green leaf, mga kaibigan. Riches will be lost forever and will be evidence at their final trial before God. James 5:1-3. The Bible, ang Biblia po, tinuturuan po tayo that money is not bad. Hindi naman po talaga totoong masama po ang pera. But loving money is, Darlene, but loving money, yung mamahalin mo na ho yung pera, mali na ho yun. Money, sabi ho sa Bible, money, ang pera is a tool that can be used to help or hurt. And how we use it reflects our hearts. Okay? So huwag tayong paggagamit sa pera. Gamitin po natin ang pera, mga kaibigan, at huwag ho tayong paggagamit sa pera. Kita mo, Darlene, minsan nagpapatayan because of money. Diba? Correct. Tignan mo yung mga nangyayari, partner. Because of money, may mga hinuhold up, pinapatay, may daladalang pera eh. Diba? Tayo rin ho nagkakasiraan sa pera. Tama ba? Diba? Aminin ho natin. Minsan ho dahil sa pera nagkakasiraan, magkakapatid, magkakapamilya, mag-anak, magkakaibigan. Because of money, nasisira po ang relasyon. Nakakasira rin po ng relasyon ng pera. So, yung pagiging sakim po, hindi lang ho sa pera, kasi pag may pera ka, nandyan ang tinatawag na kapangyarihan. Yes. Yun ang problema doon. Ang kadugtong nun, yung pera, yung kasakiman sa pera, mga kaibigan, is kapangyarihan. Kasi nga naman, kapag ikaw ay maraming pera, ikaw ay makapangyarihan. Oo. Tama po? So sana may lesson po itong very short story natin about the goose that laid the golden eggs, mga kaibigan. No? Huwag tayong magmadali. Dahil sabi nga po sa Biblia, sabi rin ho ng Panginoong Diyos, paulit-ulit nating sinasabi ito at nababasa naman po natin sa Biblia, na in His time, may panahon, may plano. Oo, may kanya-kanyang timeline. May kanya-kanyang timeline, may kanya-kanyang plano, o may plano ang Diyos para sa ating lahat. Kung hindi today, pwedeng tomorrow. Pero live sa present, mga kaibigan. At kung ano man ang binigay ng Diyos sa araw na ito sa atin, ay pasalamatan po natin. Because wag natin pasalamatan yung future, because sabi ko nga ako na isang araw, ang future is uncertain. Diba? Pwede bang pasalamatan yung nakaraan na biyaya ng buhay na binigay sa iyo? Amen? Amen. Material lang ho ang pera, mga kaibigan. What is more important nowadays, partner, is the spiritual natin. Pamumuhay po natin. Dahil yan po ang dapat din natin pag-ipunan at hindi lang ho ang material na bagay. Dahil paulit-ulit natin sinasabi rito, hindi ho natin madadala yan kahit po sino pinakamayaman. Sabi nga ho, mga kaibigan, kung wala tayong pagmamahal sa puso sa kapwa, magiging sakim tayo. Diba? Makonquer mo na lahat, sabi nga ni Tom Jones, but without love you are nothing.
love na binigay ng Diyos sa ating lahat. Di ba? So gamitin natin sa tama. Okay? So, yun po yung gusto nating iparating lahat. Huwag tayong magmadali sa buhay. Let's enjoy life, partner. Di ba? Enjoy every minute, every second, every Correct. hour ng buhay po natin. Kung walang dumating, edi ngumiti ka lang. Ganun talaga. Hindi mo alam ang bukas eh. Di ba? Malay mo, pinag-pray mo ngayon. Bukas dumating. Oo. Di ba? May mga ganong pagkakataon, mga kaibigan eh. Sabi ko nga ho dito sa programa natin, gumagamit ang Panginoong Diyos ng mga anghel, ng mga good Samaritan na pwede mong lapitan, na pwedeng na nararamdaman ka nila sila mismo yung lalapit sa iyo kasi utos ng Diyos yun eh. 'Di ba? Okay? So, ganun po tayo ha. Huwag tayong maging impatient, no? Impatient. Oo, huwag mawawala yung pasensya ho natin, lalo na ho sa mga kahilingan po natin sa Panginoong Diyos. Okay? Oo, wag madaling yumaman. Mahirap po yung nagmamadaling yumaman, mga kaibigan. Okay?